Bago tayo magsimula sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Noong nabubuhay pa ang ama ni Elira Montefalco, maliit ngunit payapa ang buhay nila sa bayan ng San Isandro. May mumunting pwesto ng mga halamang ornamental ang kanyang ama sa gilid ng palengke, at ang kanyang inang si Isabel ay gumagawa ng mga kakanin tuwing umaga para may pandagdag sa kita. Hindi sila mayaman, pero sapat ang buhay nila noon para mabili ang kailangan, makapag-aral si Elira, at makatawa ng sabay-sabay sa hapag kahit simpleng gulay at tuyo lamang ng ulam. Pero mabilis magbago ang buhay kapag dumating ang sakuna ng sabay-sabay. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidenteng kinasangkutan ng truck sa National Highway. Ilang buwan pa lamang ang lumipas, inatake naman sa stroke ang kanyang ina. Sa isang iglap, ang dating dalagang tahimik lang at mahilig mag-drawing sa likod ng kanyang mga notebook ay napilitang maging haligi ng tahanan. "Anak," mahinang sabi ni Isabel noon mula sa higaan, habang hirap igalaw ang kaliwang bahagi ng katawan. "Kung gusto mong tumigil muna sa pag-aaral, maiintindihan ko." Umiling si Elira kahit nagiinit ang mga mata niya. "Hindi po ako titigil habang buhay, Nay. Baka huminto lang sandali, pero babalik din ako, pangako." Hindi na siya nakabalik. Sa halip, tumanggap siya ng kung ano-anong trabaho. Naging tagabalot siya ng souvenir sa palengke, naging tagalista sa maliit na lending office, at kalaunan ay naging assistant sa event supplier ni Mang Delfin at Aling Perla. Mag-asawang kilala sa bayan sa pag-aayos ng kasal, binyag at debut. Doon unang nakita ng mga tao kung gaano kasipag si Elira. Siya ang unang dumarating, siya ang huling umuuwi. At kahit hindi siya nagsasalita ng marami, maaasahan siya sa lahat ng bagay. "Anak, pwede mo bang ayusin ang flower sa table 4? Medyo tabingi," tawag ni Aling Perla isang umaga, habang naghahanda sila para sa kasal sa isang lumang garden estate. "Opo, Nay Perla," agad na sagot ni Elira habang buhat ang isang basket ng puting rosas at eucalyptus leaves. "Dahan-dahan ka ha," sabat ni Mang Delfin. "Maghapon ka nang nakatayo." Ngumiti lang siya. "Kaya ko po." Marami ng mayayamang kliyente ang dumaan sa kanila, pero sanay na si Elira na hindi mapansin. Madalas sa mata ng mga taong may kaya, isa lamang siyang simpleng taga-ayos ng upuan, taga-punas ng lamesa, taga-abot ng tray. Hindi na iyon bago sa kanya. Ang mahalaga, may maiuwi siyang pera pambili ng gamot ng kanyang ina. Sa isang kasal na hawak ng supplier, doon niya unang nakilala si Leandro Vergara. Hindi niya agad alam kung sino ito. Nakasimple lang ang lalaki noon, puting polo na nakarolyo ang manggas, maitim na pantalon, at relong halatang mamahalin pero hindi ipinagyayabang. Abala ito sa pakikipag-usap sa ilang staff pero hindi tulad ng ibang bisita na utos dito, utos doon. Siya mismo ang nagbubuhat ng ilang kahon ng giveaways nang nakita ni Elira. "Sir, kami na po riyan," sabi niya agad, lumapit upang kunin ng isang kahon. Ngumiti ang lalaki. "Ayos lang, hindi naman ako mababasagan ng buto sa pagbubuhat." "Bisita po kayo, nakakahiya." "At ikaw, hindi ba nakakahiya na ikaw ang magbuhat ng lahat?" tanong nito, bahagyang natatawa. Napatigil si Elira. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganon. Walang yabang, walang pagmamaliit. "Ako po ang staff," maikli niyang sagot. "Leandro," sabi ng lalaki, sabay abot ng kamay. Bahagyang nag-alangan si Elira bago nakipagkamay. "Elira, maganda ang ayos ng stage. Ikaw ba ang nag-layout ng flowers?" "Opo, tinulungan ko lang po si Aling Perla." "May mata ka sa detalye. Bihira yan." Hindi na humaba ang usapan nila dahil tinawag na si Elira ng coordinator. Pero sa buong araw na iyon, ilang beses pa silang nag-cross ng landas. Tuwing makikita niya ang lalaki, laging may simpleng tango. Parang paalala na napansin siya nitong bilang tao, hindi lamang bilang staff. Hindi iyon agad pag-ibig. Sa totoo lang, ilang linggo pa pang lumipas bago muling nagkita ang dalawa. Minsan, may delivery ng event linen sa isang office building sa siyudad at nagulat si Elira nang si Leandro ang sumalubong sa receiving area. "Parang tadhana na yata ito," biro nito. Napangiti si Elira kahit pilit niya iyong pinipigil. O baka maliit lang talaga ang mundo.
Mula noon, paminsan-minsan na silang nagkikita. Hindi naman dalas, pero sapat para mapansin ni Elira na may kakaiba kay Leandro. Hindi ito tulad ng ilang lalaking may kaya na sanay maging sentro ng atensyon. Nakikinig ito, nagtatanong, at higit sa lahat, marunong itong tumingin sa tao ng pantay. Minsang maabutan niya itong nakikipag-usap sa driver ng kumpanya sa parking lot, narinig niya ang sabi nito, "Mang Tino, ipacheck na natin ang mata ninyo. Huwag niyo nang alalahanin ang bayad." "Sir, nakakahiya naman po." "Mas nakakahiya kung napapahamak kayo sa pagmamaneho dahil hindi na malinaw ang daan." Sa isa namang pagkakataon, nakita niyang palihim na nag-abot si Leandro ng sobre sa utility worker na anak pala ng janitor na gustong makapag-enroll sa kolegyo. Hindi iyon ipinagyabang ng lalaki. Wala ring audience. Iyon ang tumatak sa kay Elira. Isang hapon habang naghihintay siya ng jeep matapos mag-deliver ng centerpiece samples, biglang huminto ang isang sasakyan sa tapat niya. Bumaba si Leandro. "Hatid na kita," sabi nito. "Wag na po, malayo ang sa amin. Mas dahilan iyon para ihatid kita." "Baka po mapag-usapan tayo." Tumingin sa kanya si Leandro diretso. "At bakit? Masama ba ang intensyon ko?" Hindi agad nakasagot si Elira. Hindi dahil may masama siyang iniisip, kundi dahil matagal na mula nang may magpakita sa kanya ng ganoong klaseng pag-aalala. Sa biyahe, hindi agad sila nag-usap. Tanging tunog ng aircon at mahinang radyo ang naririnig. Nang malapit na sila sa iniupahan niyang maliit na bahay, saka nagsalita si Leandro. "Elira, pwede bang magtanong?" "Opo." "Bakit pakiramdam ko palagi kang handang umalis? Parang kahit mabuti ang nangyayari, nakabantay ka pa rin sa sakit." Napalingon si Elira sa bintana. Hindi niya inaasahan may makakapansin nun. "Siguro po," dahan-dahan niyang sabi, "kapag maraming nawala sa'yo, nasasanay kang huwag maging kumpante." Hindi sumagot agad si Leandro. Maya-maya, mahina nitong sinabi, "Hindi lahat ng dumarating aalis agad." Ang simpleng linyang iyon ang matagal na umalingaw-ngaw sa isip ni Elira. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting lumalim ang ugnayan nila. Kilala na ni Leandro si Isabel. Minsan pa nga, siya mismo ang nagdala ng physical therapist sa bahay nila matapos niyang marinig na hindi na kayang regular na ipadala ni Elira ang kanyang ina sa klinik. "Hindi ko po matatanggap ito," tutol agad ni Elira nang malaman niya. "Hindi ito limos," kalmadong sabi ni Leandro. "Tulong ito, at isa pa, hindi ako humihingi ng kapalit." "Pero bakit po? Tingin mo ba kailangan laging may kapalit ang kabutihan?" Napayuko si Elira. "Sa buhay ko po kasi madalas meron. Sa akin, wala." Doon nagsimulang lumambot ang matagal ng depensa ng puso ni Elira. Nang tuluyan siyang ligawan ni Leandro, hindi agad siya pumayag. Ilang beses niya itong pinaalalahanan tungkol sa agwat ng estado nila sa buhay. "Huwag niyo pong sayangin ang oras niyo sa akin," diretsahan niyang sabi minsang nag-uusap sila sa waiting shed sa tapat ng butika. "Hindi po ako babaeng madadala sa magagandang salita." "Eh di mabuti," sagot ni Leandro. "Hindi naman magagandang salita ang dala ko. Seryosong intensyon. Hindi niyo po ako kilala ng buo. Kilalang kilala ka ng hirap," sabi nito, "pero hindi ka nito natalo. Sapat na iyon para angaan kita." Tuluyan ngang naging sila at kalaunan nauwi sa kasal. Isang payak, munglit marangal na seremonya na ikinatuwa ng iilang tunay na malapit sa kanila, pero ikinagalit ng pamilyang Vergara. Doon pumasok sa buhay ni Elira ang pangalang hindi niya malilimutan kailanman, si Doña Severina Vergara. Sa unang pagkakataon na dinala siya ni Leandro sa ancestral house, sinalubong siya ng malalamig na tinig, nakataas na baba at mga ngiting may halong husga. Malaki ang bahay, mataas ang kisame, mamahali ng chandelier at tila bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan. Pero sa kabila ng ganda nun, malamig ang pakiramdam ni Elira. Parang hindi iyon tahanan kundi lugar na kailangang pagtagumpayan. Si Doña Severina ay nakaupo noon sa gitna ng sala, suot ang perlas na hikaw at manipis na ngiting hindi umaabot sa mata. "So ito na siya," sabi nito. Dahan-dahan niyang tinignan mula ulo hanggang paa. "Ang babaeng ipinagpalit mo sa lahat ng ipinakilala naming angkop sa'yo." "Ma," babala ni Leandro.
Nagsasabi lang ako ng totoo. Muli nitong binalingan si Elira. Anong apelyido mo ulit? Montefalco po, magalang na sagot ni Elira. Hindi kilala. Tahimik na napakurap si Elira. Sa gilid, naroon ang hipag na si Briselda na nakangiting tila may inaabamang eksena. Ang pinsang si Mauro na abala sa cellphone ngunit halatang nakikinig. At ang sosyalerang si Tanya Ledesma na bumubulong pa sa kasama habang palihim siyang tinitignan. Huminga ng malalim si Elira. Ayaw niyang bigyan sila ng kahit maliit na dahilan para sabihing hindi siya bagay. Hindi man po kilala ang apelyido ko, mahinahon niyang sabi. Malinis naman po ang pinanggalingan ko. Biglang tumahimik ang sala. Tumaas ang kilay ni Severina. May lakas din pala ng loob. Ma, tama na, mariing sabi ni Leandro. Ngumiti si Severina, pero malamig. Tinatanggap kita dahil asawa ka ng anak ko, pero wag kang magkakamaling isipin na madali kitang kikilalaning bahagi ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, alam ni Elira na hindi siya papasok sa isang masayang bagong buhay. Papasok siya sa isang laban na hindi niya pinili, pero kailangan niyang panindigan. Sa likod ng sala, napansin niya ang matandang kasambahay na si Belen na nakatingin sa kanya ng may awa, ang driver na si Rufino na bahagyang yumuko na parang tahimik na pakikiramay, at ang hardinerong si Kapabling na nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paso, ngunit halatang naririnig ang lahat. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na unos sa buhay ni Elira sa pamilyang Vergara, malinaw na agad sa kanya ang isang bagay. Ang pagpapakasal kay Leandro ay hindi wakas ng kanyang paghihirap. Simula pa lamang iyon ng mas mabigat na pagsubok. Ang pagpapakasal kay Leandro ay hindi naging wakas ng paghihirap ni Elira. Simula pa lamang iyon ng mas mabigat na pagsubok. Sa mga unang linggo niya sa ancestral house ng mga Vergara, pilit niyang kinumbinsi ang sariling baka sanayan lamang ang lahat. Baka kaya malamig si Doña Severina dahil hindi pa siya lubos na kilala. Baka kaya matalim ang mga tingin ni Briselda dahil likas lang itong mapanghusga. Baka kaya laging may pahaging si Mauro dahil walang magawa sa buhay kundi makialam sa buhay ng iba. Baka sa pagdaan ng panahon, matutunaw din ang lamig sa loob ng bahay na iyon. Pero hindi ganon ang nangyari. Habang tumatagal, lalong luminaw kay Elira na hindi aksidenteng masama ang pakikitungo sa kanya. Pinipili iyon, inaayos, pinaplano. Parang bawat araw ay may nakahanda ng bagong paraan para ipadama sa kanya na kahit asawa siya ni Leandro, hindi siya kailanman magiging tunay na bahagi ng pamilyang iyon. Unang-una naroon si Doña Severina. Isang umaga, maaga pa lamang ay nasa dining hall na si Elira. Suot niya ang simpleng bestida at maayos niyang inilalagay ang tsaa sa mesa kahit hindi naman siya obligado. Gusto lang niyang makatulong. Gusto niyang kahit paano hindi siya magmukhang dagdag na problema sa bahay. Pagpasok ni Severina, bahagya nitong sinulyapan ng mesa. "Belen?" Tawag nito ng malamig. "Po, ma'am?" Agad na sagot ng matandang kasambahay habang nagmamadaling lumapit. "Sino ang nag-ayos nito?" "Ako po, ma'am, pero..." singit ni Elira. Hindi siya pinatapos. Kaya pala hindi tama ang pagkakalatag. Sa bahay na ito, hindi basta-basta inilalagay ang silverware ng parang karinderya. Namula si Elira nung pinilit manatiling mahinahon. "Pasensya na po, aayusin ko." "Hindi sapat ang pasensya sa mga bagay na hindi mo naman talaga alam," tugon ni Severina sabay upo. May mga lugar na pwedeng matutunan, may mga lugar din na halatang hindi ka nababagay. Sa gilid, nakita ni Elira ang Belen na tila gustong magsalita pero pinigilan ng sarili. Si Rufino naman na noon ay may dalang grocery crates ay mabilis na umiwas ng tingin, kahit ang hangin sa maluwang na dining hall ay parang nanigas. Tahimik lang na inayos ni Elira ang kubyertos. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil alam niya na sa bahay na ito, ang bawat sagot niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangmamaliit. Makalipas ang ilang araw, may inihandang maliit na merienda para sa ilang bisita ni Severina mula sa Women's Civic Club. Hindi naman inaasahang lalabas si Elira pero inutusan siya ni Briselda na siya ang mag-abot ng pastry trays sa veranda. "Bilisan mo ha?" sabi ng hipag niya habang nakatingin sa salamin at inaayos ang hikaw. "At pakiusap ha, huwag kang magsalita ng marami. Baka mahalata ka." Napatingin si Elira sa kanya. "Mahalata na ano?" Tumaas ang sulok ng labi ni Briselda.
na hindi ka sanay sa ganitong klasing usapan. Dumating ang mga bisita, mga babaeng maayos ang postura, mamahalin ng pabango, at sanay tumawa ng hindi masyadong malakas pero sapat para marinig ng lahat. Nang ilapag ni Elira ang tray, narinig niyang bumulong ang isa. Iyan ba ang bagong asawa ni Leandro? Sayang ang bata, sagot ng isa pa. May breeding sana pero ganyan ang pinili. Huwag kayong ganyan, kunwaring saway ni Severina, pero may kasamang malamig na ngiti. Baka marinig tayo. Okay lang po, sabi ni Elira. Hindi dahil okay talaga siya, kundi dahil ayaw niyang makita nilang natatamaan siya. Mailalagay ko niya po ang tsaa. Magaling, sabi ng isa sa mga bisita. Mas bagay nga yata siya sa pag-aasikaso. Nagtawanan ng ilan. Nang gabing iyon, hindi siya agad bumaba mula sa silid nila ni Leandro. Umupo lang siya sa gilid ng kama at tahimik na pinagmamasdan ang mga kamay niya. Mga kamay na nasanay mag-ayos ng bulaklak, magbuhat ng kahon, maglinis ng sugat ng kanyang ina, at magbilang ng perang kulang na kulang para sa gamot. Mga kamay na marangal. Pero sa bahay na ito, parang kahit anong linis ng pinanggalingan niya ay hindi sapat para burahin ang pagtingin nilang mababa siya. Pumasok si Leandro makalipas ang ilang minuto, halatang pagod mula sa opisina. Elira? Marahang tawag nito. Hindi ka pa kumakain? Umiling siya. Mamaya na. Lumapit si Leandro at naupo sa tabi niya. Anong nangyari? Naging maayos naman po ang merienda ninyo, sagot niya, pilit na kalmado. Napabuntong hininga si Leandro. Anong sinabi ni Mama? Hindi agad siya sumagot. Ayaw niyang pagmulan pa ng alitan ng lahat. Ngunit kilala siya ni Leandro. Alam nitong kapag mas tahimik siya kaysa karaniwan, may masakit na namang nangyari. Hindi mo kailangang itago sa akin, sabi nito. Napayuko si Elira. Nakakahiya lang, parang kahit anong gawin ko mali. Kapag tahimik ako, mayabang daw. Kapag tumulong ako, pakialamera naman. Kapag sumama ako sa kanila, hindi raw ako bagay. Kapag hindi ako lumabas, nagmamalaki raw ako. Humigpit ang panga ni Leandro. I'll talk to her. Agad siyang umiling. Wag na, baka lalo lang lumala. Lumalala naman kahit hindi ako nagsasalita. Pero ayoko pong mag-away kayo dahil sa akin. Hinawakan ni Leandro ang kamay niya. Hindi dahil sa'yo kaya may gulong to. Dahil sa mali nilang pagprato sa'yo. Natahimik si Elira. Sandali siyang nakaramdam ng ginhawa sa simpleng paghawak ni Leandro sa kanyang kamay. Pero ang ginhawang iyon ay hindi rin nagtagal. Dahil ilang linggo lang ang lumipas, dumating ang mas mabigat na problema. Isang gabi sa study room, nadatnan ni Leandro ang kanyang ina at si Mauro na nag-uusap tungkol sa lumalalang sitwasyon ng ilang provincial branches ng construction firm ng pamilya. May mga delayed collections, may supplier disputes, at may proyekto sa Cebu na muntik ng kanselahin. Hindi ka pwedeng tumanggi, Leandro. Madiing sabi ni Severina. Ikaw lang ang may tiwala pa ang board. May bagong asawa ang tao, tita. Singit ni Mauro habang nagkakape. Baka ayaw mo nang mapalayo. Tumingin si Leandro ng matalim sa pinsan niya. Kung mas maaga kang natutong magtrabaho kaysa magwaldas ng pera, hindi sana ako ang kailangang habulin ng mga problemang iniwan mo. Nag-iba ang anyo ni Mauro, pero natahimik. Kinabukasan, sinabi ni Leandro kay Elira na kailangan niyang bumiyahe ng madalas sa Cebu at Davao sa mga susunod na buwan para sagapin ang mga branch. Hindi ko gugustuhin kung hindi kailangan, sabi nito abang inaayos ang ilang papeles sa maleta. Pero kung hindi ako pupunta, baka mas malubog ang kumpanya. Pinilit ngumiti ni Elira. Maiintindihan ko po. Trabaho ninyo yon. Sigurado ka? Opo. Pwede kitang isama minsan, pero hindi agad. Magiging magulo pa. Huminga siya ng malalim. Ayos lang, kakayanin ko rito. Alam niyang kailangan niyang sabihin yon. Hindi niya alam kung totoo. Sa pagkawala ni Leandro, lalong ngang naging malupit si Severina.
Kung dati ay may konting pagpipigil dahil baka masumbong siya sa anak, ngayon ay tila wala na siyang kinatatakutan. Minsan, pinapasok si Elira sa walk-in closet para lang paghiwalayin ang mga lumang saya at mamahaling gown na nakatambak doon. Dahil hindi mo naman maiintindihan ang halaga ng mga ito. Sabi ni Severina habang nakatayo sa may pinto, gamitin mo na lang ang oras mo sa pagiging kapaki-pakinabang. May mga araw namang inuutusan siya nitong samaran si Briselda sa butik, pero hindi bilang kasama, kundi bilang taga-bitbit ng mga paper bag. Aba, bagay din pala sa'yo, natatawang sabi ni Briselda minsang nasa parking lot sila. Parang bumabalik ka lang sa tamang role. Brace, tama na. Mahinang saway ni Tanya Ledesma, kasama nila noon, pero halatang aliw na aliw din sa eksena. Anong tama na? Hindi ko naman siya sinasaktan, sagot ni Briselda. Ina-adjust ko lang siya sa mundo namin. Sa bahay, tanging sina Belen, Rufino at Kapabling ang tahimik na nag-aabot ng kabutihan kay Elira. Si Belen ang nagtitimpla ng salabat para sa kanya kapag maputla siya. Si Rufino ang palihim na nag-iiwan ng sariwang tinapay sa kusina kapag alam nitong hindi siya nakasabay sa hapulan. Si Kapabling naman, kapag nadaanan siyang tahimik sa veranda, ay kunway nagdidilig lamang ngunit biglang magsasabi, "Huwag niyo pong hayaang patayin nila ang loob niyo, Ma'am Elira. Ang mabuting halaman, kahit tapakan, tutubo pa rin." Gumigiti na lang si Elira sa tuwing maririnig iyon. Minsan, yun na lang ang tanging lakas na natitira sa kanya. Subalit, ang pinakamapanganib na pangyayari ay hindi ang mga insulto, kundi ang bitag. Isang hapon, nagkaroon ng munting salusalo sa bahay dahil sa pagdating ng ilang prospective investors. Hindi man kasali si Elira sa usapan, tumulong siya sa pag-aayos ng receiving area. Nang gabing iyon, biglang nagkagulo nang mapansin ni Severina na nawawala ang lumang heirloom brooch ng pamilya, isang brooch na may maliliit na esmeralda at minsang ipinagmamalaki nitong minana pa raw sa kanyang lola. "Walang lalabas ng bahay hanggat hindi yun nakikita," sigaw ni Severina. Nagtinginan ng mga tao sa sala. "Belen, pakicheck ang mga kwarto," utos ni Briselda. "Ako na po ang titingin sa kusina," ani Rufino. "Hindi," putol ni Severina. "Mas mabuting suriin ang silid ng lahat." Tumahimik ang lahat nang naglakad si Briselda patungo sa kwarto ni na Elira at Leandro. Hindi alam ni Elira kung bakit biglang kumabog ang dibdib niya, pero may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Ilang minuto pa, narinig niya ang matinis na boses ni Briselda mula sa itaas. "Mami, nandito!" Namuti ang mukha ni Elira. Pagbaba ni Briselda, hawak nito ang brooch. Nasa cabinet drawer nila, mariin nitong sabi, nakatago sa ilalim ng scarf. Parang nawalan ng tunog ang paligid. "Ano?" bulong ni Elira. "Hindi maaari." Tumingin sa kanya si Severina na parang noon lamang napatunayan ang matagal na niyang hinala. "Kaya pala tahimik, magnanakaw pala." "Hindi po akin iyan," nanginginig na sabi ni Elira. "Hindi ko po iyan kinuha." "Lahat naman yan ang sinasabi," singit ni Mauro, nakasandal sa piano. Classic. "Hindi po talaga." Napatingin siya kay Belen, kay Rufino, kahit kanino. "Hindi ko po gagawin iyan." Sa gilid, si Belen ay biglang namutla. Kanina lang kasi, bago nagsimula ang salusalo, nakita ni Briselda na palihim na umaakyat sa silid ni na Elira habang walang tao. Noon ay inisip niyang baka may kukunin lang, ngunit ngayon malinaw na sa kanya ang nangyari. Nanginginig ang kamay ng matandang kasambahay. Gusto niyang magsalita, pero nang nagtama ang mga mata nila ni Severina, naalala niya ang banta nitong, "Kapag may nagsinungaling ako sa bahay na ito, wala nang aasahang trabaho kinabukasan." Natigilan si Belen, at sa kanyang pananahimik, lalong nabaon si Elira sa kahihiyan. Nang gabing iyon, matapos ang eksena, pumasok si Elira sa silid na parang wala nang natitirang lakas. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Umupo lang siya sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama, at doon tahimik na umiyak. Maya-maya may kumatok, si Belen. Pagbukas ni Elira, nakita niyang namumubog ang mata ng matanda. "Ma'am," halos pabulong nitong sabi. "Pasensya na po." Nagpunas Elira ng luha. "Bakit po kayo humihingi ng tawad?" Hindi agad nakasagot si Belen. Nanginginig ang labi niya.
May nakita po ako kanina, pero natakot po ako. Napahigpit ng kamay ni Elira ang doorknob. Ano pong nakita ninyo? Tumulo ang luha ni Belen. Si Ma'am Briselda po, pumasok sa silid ninyo bago mawala ang brooch. Parang may sumuntok sa sikmura ni Elira. Sigurado po kayo? Opo. Bakit hindi ninyo sinabi? Napayoko si Belen. Duwag po ako. Natakot akong paalisin nila ako. May apo pa po akong pinag-aaral. Natahimik si Elira. Masakit. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng bahay na iyon, may nagsabi rin ng totoo sa kanya. Huminga siya ng malalim at marahang hinawakan ng balikat ng matanda. Huwag po kayong umiyak, Manang Belen. Sabi niya kahit siya mismo ay wasak. Hindi po kayo ang nagsinungaling. Sa malayong lungsod naman, habang ito ang nangyayari sa buhay ni Elira, may isa pang kwento ang unti-unting gumagalaw nang hindi niya alam. Sa isang malawak na opisina sa Ortigas, hawak ni Doña Felicitas Arzadon ang isang lumang listahan ng mga volunteer at suppliers mula sa charity warehouse incident na minsang muntik ikapahamak ng kanyang buhay. Katabi niya ang executive assistant niyang si Noreen Salvatierra at ang family physician na si Dr. Hugo Barameda. Hindi ko pa rin makalimutan ng babaeng iyon, sabi ng Donya habang marahang ibinababa ang salamin sa mata. May sugat ang palad niya noon. Nanginginig siya pero siya pa ang unang nag-abot sa akin ng tubig. Ma'am, 10 buwan na po ang lumipas, sabi ni Noreen. Baka mahirap na siyang hanapin. Hindi ako sanay nakakalimot sa taong nagligtas sa akin. May ilang pangalan po rito na pwede nating simulang itrace, sabi ni Dr. Hugo. Tumingin muli si Doña Felicitas sa listahan. Hanapin ninyo siya. Gusto kong personal siyang mapasalamatan. At sa gabing iyon, habang sa isang bahagi ng syudad ay tahimik na umiiyak si Elira sa loob ng kwartong hindi pa rin niya matawag na tahanan, sa ibang bahagi naman ay may isang makapangyarihang babae nang nagsimulang hanapin ang kanyang pangalan. Hindi upang ibagsak siya, kundi upang ibalik sa kanya ang dangal na unti-unting ninanakaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gabing iyon, habang sa isang bahagi ng syudad ay tahimik na umiiyak si Elira sa loob ng kwartong hindi pa rin niya matawag na tahanan, sa ibang bahagi naman ay may isang makapangyarihang babae nang nagsimulang hanapin ang kanyang pangalan. Hindi upang ibagsak siya, kundi upang ibalik sa kanya ang dangal na unti-unting ninanakaw ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa loob ng ancestral house ng mga Vergara, hindi pa alam ni Elira na papalapit na ang araw na unang yayanig sa balanse ng pamilyang matagal nang nangaapi sa kanya. Lumipas ang ilang linggo matapos ang skandalo sa nawawalang brooch. Hindi na iyon muling pinag-usapan ng lantaran, ngunit nanatili ang lamat. Lalong naging maingat si Elira sa bawat kilos niya. Kapag may gamit ni Severina na nawawala kahit sandali, may tahimik na pagdududa kaagad sa hangin. Kapag hindi mahanap ni Briselda, ang tingin ay agad sa kanya. At kahit walang direktang akusasyon, dama niyang para siyang palaging nililitis sa bahay na iyon. Mas masakit pa roon ang pananahimik. Hindi ipinagtapat ni Belen kay Severina ang nakita niyang ginawa ni Briselda. Hindi rin iyon agad sinabi ni Elira kay Leandro. Alam niyang kapag idinulog niya iyon habang nasa gitna ng pag-aayos ng malalaking problema sa kumpanya ang asawa, mas lalo lang itong mabibigatan. Ayaw niyang maging dagdag na dahilan siya para gumuho si Leandro sa dalawang mundong sabay niyang pinapasan, ang negosyo ng pamilya at ang pamilyang pilit pa ring tinatanggap ang asawang pinili niya. Kaya pinili na naman niyang lunukin ng sama ng loob. Isang hapon, bumalik si Leandro mula sa Davao nang halos 2 araw lang ang pagitan sa biyahe pa Cebu. Halatang puyat ito, maputla ang mukha, at bitbit ang isang makapal na folder ng mga kontrata. Sa veranda niya ito nadatnan. Tahimik na nakaupo habang pinagmamasdan ng mga sampagitang itinanim ni Kapabling sa gilid ng hardin. Hindi ka man lang nagpahinga, sabi ni Elira nang lumapit siya. Ngumiti si Leandro ng bahagya. Gusto ko munang makita ka. Umupo siya sa tabi nito. Mukhang pagod na pagod ka. Pagod lang, hindi pa wasak. Sigurado ka? Hindi. Napabuntong hininga si Leandro at isinandal ang likod sa upuan. May gumugulo sa accounting ng Davao branch. May supplier na nagsasabing kulang ang bayad, pero sa records kumpleto. Sa Cebu naman may project manager na biglang nag-resign. Parang may mga butas na matagal nang pinabayaan. Tahimik siyang nakinig. Gusto man niyang sabihin ang lahat ng ginagawa sa kanya nina Severina at Briselda, hindi niya magawa sa sandaling iyon. Nakita niyang halos makigtal na sa pagod si Leandro. At sa totoo lang,
Ayaw niyang maging dahilan upang tuluyan nitong kaawayan ng sariling ina habang nakasalalay ang kumpanya sa balikat nito. Kaya mo yan, mahinang sabi niya. Napatingin si Leandro sa kanya. Ikaw naman, kumusta ka rito? Saglit na natigilan si Elira. Maayos naman po. Alam niyang kasinungalingan iyon at alam din niyang alam ni Leandro. Ngulit sa halip na pilitin siyang magsalita, dahan-dahang hinawakan lang ng lalaki ang kanyang kamay. Minsan naiisip ko, sabi nito, kung naging makasarili ba ako ng pakasalan kita nang hindi muna kita na ilalayo sa bahay na ito. Umiling si Elira. Hindi ikaw ang may mali. Pero ako ang nagdala sa iyo rito. At ikaw rin ang unang taong nagdala sa akin sa buhay na hindi puro takot. Natahimik si Leandro. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya na para bang sa simpleng paghawak na iyon ay sinusubukan nitong bumawi sa lahat ng oras na wala siya roon para ipagtanggol siya. Pero hindi sapat ang pag-ibig lamang sa loob ng isang bahay na pinamumugaran ng pagmamataas. Dumating ang balita makalipas ang 3 araw na magkakaroon ng engranding engagement dinner si Mauro para sa porman na pagpapakilala ng nobya nitong si Tanya Ledesma sa ilan sa pinakamayayamang kaibigan at business contacts ng pamilya. Gusto raw ni Severina na sa ancestral house mismo gawin ang salo-salo upang maipakita na buo, elegante at kagalang-galang pa rin ang apelyido ng Vergara sa kabila ng mga alingas nga sa negosyo. Mula pa lamang sa umaga ng paghahanda, damanan ni Elira ang kakaibang tensyon sa buong bahay. Mabilis maglakad si Severina sa sala, utos dito, utos doon. Rufino, siguraduhin mong malinis ang mga sasakyan sa driveway. Belen, ipalabas mo ang lumang china set, hindi yung pangkaraniwan lang. Kapabling, putulin mo ang tuyong dahon sa may fountain, ayokong magmukhang luma ang hardin. Si Briselda naman ay abala sa pag-uutos sa florist, sa caterer, at sa event stylist na para bang siya ang reyna ng gabi kahit hindi naman siya ang ikakasal. Mami, dapat sa grand staircase bababa si Tanya, sabi nito. Mas social tingnan. Mauro, na suot na agad ang mamahaling relo kahit hapon pa lamang, ay ngising aso lang na tumatango sa lahat. Si Elira, sa kabila ng lahat, ay tumulong sa paraang alam niya. Inayos niya ang ilang loose flowers sa entrance arch nang mapansin niyang may nalalagas ng petals. Tinulungan niyang ipwesto ang mga kandila sa side tables. Tinawag niya si Belen nang mapansing kulang ang mga baso sa pantry. Hindi dahil gusto niyang makisali sa engranding handaan, kundi dahil natural na sa kanyang tumulong kapag may gulong kailangang ayusin. Ngulit, tila iyon pa ang lalong kinainis ni Severina. Nang naabutan siya nitong may hawak na ribbon sa may foyer, huminto ito sa tapat niya. Mula ulo hanggang paa, pinasadahan siya ng malamig na tingin. Sino ang nag-utos sa'yo na makialam dito? Tanong nito. Nagulat si Elira. Wala po. Napansin ko lang pong may naluluwag na dekorasyon kaya inayos ko. Hindi ko kailangan ng opinyon mo sa gabing ito. Hindi naman po opinyon, ma. Tulong lang po. Ma? Putol ni Severina. Tumaas ang kilay. Huwag mo akong tawaging ganyan kapag may mga bisita na rito mamaya. Ayokong isipin nilang malapit tayo. Napalunok si Elira. Sa gilid, napatingin si Belen ngunit agad yumuko. Si Tanya na papalapit noon kasama ang makeup artist ay bahagyang napapasimungot na tila naraasiwa sa tensyon ngunit walang balak mamagitan. Pasensya na po, mahina na lamang nasabi ni Elira. Lumapit si Briselda, hawak ang listahan ng seating arrangement. Mami, hayaan mo na. Baka gusto lang niyang magmukhang hostess. Hagighik si Tanya, ngunit pinigil agad ang sarili nang mapansing narinig ito ni Elira. Mabilis na dumaan ang hapon. Isa-isang dumating ang mga staff, caterers at musicians. Nagsimulang sindihan ang mga outdoor lantern sa hardin habang unti-unting dumidilim ang langit. Puno ng puting bulaklak, gintong accents at mamahaling tela ang buong bahay. Kung titingnan mula sa labas, parang itong tahanang walang lamat. Pero sa loob, masikip ang dibdib ni Elira. Bandang 6:00, habang inaayos niya ang ilang dessert spoon sa pantry, pumasok si Leandro. Kakagaling lang pala nito sa isang meeting at halatang nagmamadali rin sa pagbibihis para sa hapunan. Bakit nandito ka pa? Tanong nito. Akala ko magpapahinga ka muna. Tumutulong lang ako, sagot niya. Napatingin si Leandro sa mga kamay niyang may bahid ng alikabok mula sa pag-aayos ng dekorasyon. Pinagtatrabaho ka ba nila ulit? Hindi naman po. Sigurado?
Bago pa siya makasagot, pumasok si Severina sa pantry. Leandro, may tatawag sa'yo mula sa Cebu branch. Urgent daw. Nag-iba agad ang mukha ni Leandro. Ngayon? Oo, ngayon. At sana naman sa isang gabi na mahalaga sa pamilya, huwag kang mag-iiwan ng mga bagay na kailangan mo pang asikasuhin sa huling minuto. Hindi na nakipagtalo si Leandro. Lumingon muna siya kay Elira. Bababa ako mamaya. Hintayin mo ako. Ngumiti si Elira. Opo. Pero hindi na iyon nangyari sa paraang inaasahan niya. Pagsapit ng 7:00, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Isa-isa ang pagpasok ng mga kilalang apelyido, babae at lalaking halatang sanay sa marangyang pagtitipon. May mga abogado, negosyante, konsehal, foundation patrons at dating business partners ng Vergara. Naririnig ni Elira ang halakakan at tunog ng mga baso mula sa Grand Hall, habang nasa may gilid lamang siya. Balak sanang umakyat na sa kwarto nila kapag humupa na ang unang bugso ng pagtanggap sa mga bisita. Ngunit habang paakyat siya sa side corridor, biglang sumulpot si Severina. San ka pupunta? Malamig nitong tanong. Sa taas na lang po sana, para hindi na po ako makadagdag sa kalituhan. Hindi. Lumapit ito ng bahagya. Mas gusto kong hindi ka makita ng mga tao ngayong gabi. Napatigil si Elira. Ano po? Akala mo ba hindi ko alam ang tingin ng ilan sa kanila? Matagal ko nang pinaglaban na manatiling maayos ang pangalan ng pamilya. Huwag mo nang dagdagan ang sasabihin nila. Baba lang po sana ako sa kusina o sa kwarto namin. Hindi mo ba naiintindihan? Pabulong ngunit matalim na sabi ni Severina. Ayokong makita kanila. Parang nag-init ang buong katawan ni Elira. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa lantaran ng kahihiyan. Mama, simula sana niya. Ngunit sa halip na makiusap, bigla siyang hinawakan ni Severina sa braso. Hindi iyon sobrang marahas, ngunit sapat para magulat siya. Dinala siya nito sa likod na bahagi ng bahay, sa makipot na pasilyong patungo sa lumang storage area. Doon matatagpuan ang basement, isang lugar na halos hindi na ginagamit maliban sa pagtatambak ng sirang muebles, lumang kahon at mga dekorasyong na lumana sa panahon. Ma'am, sandali lang po, nanginginig na sabi ni Elira. Binuksan ni Severina ang mabigat na pinto ng basement. Dito ka muna. Nanlaki ang mata ni Elira. Ano po? Huwag kang lalabas dyan hanggat hindi umaalis ang mga bisita. Hindi agad siya nakagalaw, parang hindi nagsisink in ang naririnig. Mama, hindi niyo po pwedeng... Naggagawa ko ang lahat sa bahay na ito. At bago pa siya makaiwas o makasigaw ng malakas, itinulak siya ni Severina papasok sa basement. Hindi naman siya natumba, ngunit napaatras siya sa dilim. Kasunod niyon ang malakas na pagsara ng pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kandado. Para sa ilang segundo, wala siyang narinig kundi sariling paghinga. Unti-unti siyang nakaaninag sa paligid. May mga lumang kabinete, kahon puno ng basag na Christmas ornaments, kupas na portrait frames, nakatagilid na silya at mga lumang kurtinang tinupi na lamang at pinabayaan ng alikabok. Mahina ang ilaw mula sa isang bumbilyang dilaw sa dulo, ngunit hindi sapat para maibsan ang sikip ng pakiramdam. Lumapit siya sa pinto. Ma'am Severina, kinatok siya. Pabuksan niyo po ako. Walang sumagot. Maya-maya, narinig niya mula sa kisame ang mahinang pag-ugong ng musika. Tugtugan mula sa itaas. Ibig sabihin, tuloy ang handaan, tuloy ang halakhakan, tuloy ang pagpapanggap ng pamilya na maayos ang lahat. At siya? Nakakulong sa basement na parang kahihiyan na kailangang itago. Napaupo si Elira sa isang lumang kahon. Pilit niyang pinipigilan ng luha ngunit sunod-sunod itong pumatak. Maraming beses na siyang napahiya. Maraming beses na siyang pinagsalitaan ng masama. Pero iba ito. Iba ang ikinulong ka hindi dahil may kasalanan ka, kundi dahil may mga taong naniniwalang ang simpleng presensya mo na ay isa ng dungis. Bakit ba ako patuloy na nagtiis? Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang ama niyang yumuyuko sa pwesto sa palengke para diligan ng mga halaman. Naalala niya ang inang naglalako ng kutsinta kahit may lagnat. Naalala niya ang sarili niyang nangangakong hindi siya magiging pabigat sa kahit sino. Pero sa mga sandaling iyon, parang gawawala ang tibay na matagal niyang pinanghawakan. Maya-maya, narinig niya ang mahihinang hakbang sa itaas. May tumigil sa tapat ng pinto, ngunit hindi nagbukas. Ma'am Elira, mahina at halos pabulong na tawag. Si Belen iyon. Agad tumayo si Elira. Manang Belen,
Pabuksan niyo po ako. Hindi ko po makuha ang susi. Halos umiiyak na sabi ng matanda. Nasa bag ni Ma'am Severina. Hindi ko po alam paano ko kayo mailalabas. Nasaan si Leandro? Nasa study raw po. May kausap na tawag. Hindi ko pa po malapitan. Napasandal si Elira sa pinto. Okay lang po. Huwag na kayong mapahamak. Pasensya na po, ma'am. Narinig niyang humikbi si Belen bago muling lumayo ang mga yapak. Lumipas ang ilang minuto. O baka oras na, hindi na alam ni Elira. Sa loob ng basement, mas mabagal ang oras. Bawat tunog ng tawa sa itaas ay parang patak ng asin sa sugat. Bawat kalansing ng pinggan ay paalala na may mundong nagpapatuloy habang siya'y itinatago. Hanggang sa may kakaibang ingay siyang narinig. Hindi na ito karaniwang halakhakan lamang. May pagkalito, may bulungan, may bahagyang gulo sa itaas. Sinundan iyon ng mga paang nagmamadali. Biglang may mahinang kalabog mula sa malayo, parang may pumasok na hindi inaasahang bisita. Sa Grand Hall, habang patuloy ang engagement dinner, biglang natahimik ang ilang bisita nang pumasok ang 3 taong hindi kasama sa orihinal na listahan. Isang matandang babaeng elegante ang tindig, kahit simple ang puting ternong suot, isang maayos manamit na babae na may dalang folder, at isang lalaking doktor na may pamilyar na mukha sa mga business circle. Namutla si Severina nang makita ang bagong dating Doña Felicitas Arzadon, bulong ni Tanya, halos hindi makapaniwala. Mabilis na lumapit si Mauro, pilit na nakangiti. What an honor po! Hindi po namin inaasahang... Hindi ito pinansin ng matanda. Tumingin si Doña Felicitas sa paligid ng hall na parang may hinahanap. Magandang gabi. Mariin, ngunit kontroladong sabi nito. Narito ako hindi para sa engagement dinner. Narito ako para sa isang tao. Nagkatinginan ang mga bisita. Lumapit si Severina, halatang kinakabahan ngunit pilit pa ring elegante ang anyo. Doña Felicitas, sana po'y napaalahananan kami ng mas maaga. Maihahanda sana naming ng maayos ang... Nasaan si Elira Montefalco Vergara? Biglang tumigil ang oras sa loob ng bulwagan. Si Leandro, nakabababa lamang mula sa study matapos ang tawag, ay napakunot noo. Kilalang-kilala niyo po ang asawa ko? Tanong niya. Huminga ng malalim si Doña Felicitas. Matagal ko na siyang hinahanap. Sa likod ng mga bisita, tila nawalan ng kulay ang mukha ni Severina. Si Elira? Sabi nito, nauutal sa unang pagkakataon. Baka po nagpapahinga sa taas. Hindi, putol ni Belen bago pa siya makapagpigil. Lahat ay napatingin sa matandang kasambahay. Nanginginig si Belen, pero marahil ay punong-puno na rin ng konsensya at takot sa mga kasinungalingang matagal na niyang nasasaksihan. Nasa basement po si Ma'am Elira. Pinakulong po kanina. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Severina. Ano? Mariing sabi ni Leandro. Namutla si Mauro. Si Tanya ay napaatras. Si Briselda naman ay biglang napahawakan sa dibdib na parang siya pa ang inatake sa hiya. Si Doña Felicitas ay hindi sumigaw, hindi siya nagwala, ngulit sa bigat ng katahimikan sa mukha niya, mas nakakakilabot iyon kaysa anumang galik. Basement? Ulit niya ng dahan-dahan. At noon, saka nagninindig na ang mga kamay ni Severina. Dali-dali itong tumalikod at halos natatarantang lumakad patungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ni Leandro, ni Belen, ni Norin, at ilang usisero ngulit natatakot na bisita. Sa bawat yapag ni Severina, lalong bumibigat ang dibdib niya. Hindi na ito ang donya na sanay kontrolado ang lahat. Isa na lamang itong hinang takot na takot sa maaaring mabunyag. Pagdating sa pinto ng basement, nanginginig itong inilabas ang susi mula sa bag niya. Buksan mo na! Sigaw ni Leandro. Nang nabuksan ang pinto, tumambad si Elira. Maputla, namumugto ang mata at tahimik na nakatayo sa gitna ng mga lumang kahon na tila ba siya mismo'y isa ring bagay na itinabi at ikinahiya. Nang makita siya ni Severina, doon lamang tuluyang bumigay ang matanda. Elira, umiiyak nitong sabi, lumabas ka na, pakiusap. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Elira ang nangyayari.
Ngunit nang tumingin siya lampas sa balikat ni Severina at makita si Doña Felicitas Arzadon sa dulo ng pasilyo, nakatingin sa kanya ng may pagkilala, may kung anong matinding kabog ang dumaan sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa bahay ng mga Vergara, hindi pa nga alipusta ang sumalubong sa kanyang paglabas, kundi ang katahimikang dala ng isang katotohanang handa nang bumaliktad sa kapalaran ng lahat. Nakatayo si Elira sa bungad ng basement, namumugto ang mga mata, gusot ang laylayan ng suot niyang damit at nanginginig pa ang mga daliri sa tindi ng nangyari. Sa likod niya ay ang madilim na kwartong pinagkulungan sa kanya, na barabang isa siyang bagay na dapat ikinahiya. Sa harap naman niya ay ang mahabang pasilyo kung saan nakahilera ang mga taong ilang sandali pa lang ang nakakaraan ay nakikipaghalakhakan sa engranding handaan sa itaas. Nanginginig si Doña Severina, hawak pa ang susi ng basement habang si Leandro ay tila namumula sa pinipigil na galit. "Elira!" Agad na lumapit si Leandro sa kanya. "Anong ginawa nila sa'yo?" Hindi agad nakasagot si Elira. Tumingin lang siya sa asawa niyang ngayon ay halatang durog sa nasaksihan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, marahang umabante si Doña Felicitas Arzadon. Sa kabila ng katahimikan ng matanda, may bigat ang bawat hakbang niya. Ang mga mata nitong sanay sa kapangyarihan ay nakatuon lamang kay Elira, na parabang sa wakas ay natagpuan na niya ang taong matagal niyang hinahanap. "Ikaw?" Mahina ngunit malinaw na sabi ni Doña Felicitas. "Ikaw ang babaeng tumulong sa akin noon." Napakurap si Elira. Noon lamang niya lubos na nakita ng maayos ang mukha ng matanda. At sa kanya naalala, warehouse, mainit na hapon, charity event. Nagkagulo nang biglang mawalan ng malay ang isang eleganteng matanda sa gilid ng loading area. Lahat ay natataranta noon. May sumisigaw, may naghahanap ng tubig, may tumatawag sa ambulansya. At sa gitna ng kaguluhan, si Elira, na nooy assistant pa lamang ni Namang Delfin at Aling Perla sa pag-aayos ng relief goods event, ang unang lumapit sa matanda, nagsilong sa kanya mula sa init, naglagay ng bimpo sa noo nito at humawak sa kanyang kamay habang naghihintay ng doktor. Ang tanging naaalala lang noon ni Elira ay ang duguan niyang palad dahil nasugatan siya sa pako habang nagbubuhat ng kahon, at ang mahinang bulong ng matanda sa kanya bago ito isinakay sa sasakyan. "Anak, salamat." Hindi na niya iyon inisip muli. Hindi niya hinanap ang kapalit. "Naalala ko na po," halos pabulong na sabi ni Elira. Huminga ng malalim si Doña Felicitas. "Matagal kitang hinanap. Ilang buwan. Halos lahat ng volunteer list at supplier records sa event na iyon pinasuyod ko. Hindi ako sanay na hindi nababayaran ang utang na loob." Tumulo ang luha sa mata ni Severina, ngunit hindi iyon ang luha ng pagsisisi pa. Luha iyon ng takot. Takot sa kahihiyang bumaliktad at sumaksak sa sarili niyang dibdib. "Doña Felicitas," sabat ni Severina, pilit inaayos ang boses. "Hindi po namin alam na..." "Hindi nga. Iyan ang problema." Walang sumubok na magsalita, maging sina Mauro at Briselda na dati palaging may pang-insulto o palusot, ay tila nilaman ng biglang pagbagsak ng sitwasyon. Napatingin si Doña Felicitas kay Elira mula ulo hanggang paa. Nakita nito ang pamutla, ang bahid ng alikabok sa laylayan ng damit, ang pamumugto ng mga mata. Hindi na nito kailangang tanungin kung ano ang ginawa sa kanya. "Pinagkulong ka nila?" tanong nitong ng tuwiran. Dahan-dahang kumanggo si Elira. Pumikit sandali si Leandro, halatang pinipigil ang sarili. "Mama," Marin niyang sabi kay Severina. Is that true? Nanginginig ang labi lang Donya. "Leandro, gusto ko lang naman na maging maayos ang gabi. Maraming importanteng tao sa taas. Ayokong makita siya." Putol ni Leandro. Halos garalgal ang boses. "Yun ba ang gusto mong sabihin?" Hindi na makatingin si Severina sa anak. Sa harap ng mga bisita, sa harap ni Doña Felicidad, sa harap ng buong bahay na matagal niyang pinaghaharian, doon unang nasira ang tindig ng Donya bilang babaeng laging kontrolado ang lahat. Ngulit hindi nagtapos sa basement ang gabing iyon. Pinakiusapan ni Doña Felicidad si Elira na samahan siya sa Grand Hall. "Halika," sabi nito, iniabot ang kamay. "May dapat malaman ang lahat." Nag-alangan si Elira. "Ganito po ang itsura ko.
Mas dapat kang makita ng lahat sa mismong anyong iyan, sagot mang matanda, para walang makalimot sa ginawa sa'yo. At sa unang pagkakataon sa bahay ng mga Vergara, may isang makapangyarihang taong humawak sa kamay ni Elira. Hindi para utusan siya, hindi para hilahin siya, kundi para ilakad siya papunta sa dangal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pagpasok nila sa Grand Hall, halos wala ni isang huminga ng maluwag. Ang mga ilaw ng chandelier ay kumikislap sa mamahaling salamin, sa kristal na baso, sa gintong palamuti. Pero ang sentro ng tingin ng lahat ay wala na sa engagement dinner ni na Mauro at Tanya. Nasa babae nakakalabas lamang mula sa basement. Si Tanya, na kanina'y halos reyna lang gabi sa ayos at postura, ay tila naging anino na lamang sa gilid ng eksena. Tumayo si Doña Felicidad sa gitna ng hall at hinarap ang mga bisita. Pasensya na sa panggugulo sa inyong pagtitipon, sabi niya. Ngunit may mas mahalagang dahilan kung bakit ako naririto ngayong gabi. Tumigil siya sandali. Sa kanya marahang hinawakan ang balikat ni Elira. Ang babaeng ito ang minsang nagligtas sa buhay ko. May marahang bulungan sa paligid. Hindi niya ako kilala noon. Hindi niya alam kung sino ako. Wala siyang hinihinging kapalit. Habang ang iba ay natataranta, siya ang unang lumapit. Habang ang iba'y nag-aalangan, siya ang humawak sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng tubig. Siya ang nanatili hanggang makadating ang doktor. Nagsimulang mag-iba ang mga tingin ng mga bisita kay Elira. Ang mga mata na kanina'y marahil ay handang manghusga, ngayoy punong-puno ng pagtataka at paggalang. Tinanong ko noon ang pangalan niya. Pero mahina na ako. Hindi ko na matandaan ng buo. Ang matatandaan ko lang ay ang sugat sa palad niya at ang kabutihang hindi niya itinanggi kahit wala siyang dahilan para ibigay. Napayuko si Elira, hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi siya sanay sa papuri. Lalo na sa harap ng mga taong sanay siyang makita bilang mas mababa. Ngayong natagpuan ko na siya, sabi pa ng Donya, nais kong ipaalam sa lahat na hindi ko siya hahayaang muling tratuhin na para bang wala siyang halaga. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pasasalamat, babala rin iyon. Matapos ang gabing iyon, wala nang nakatulog ng maayos sa bahay ng Vergara. Si Leandro sa unang pagkakataon ay hindi lamang nagalit. Nagalit siyang may lamig at bigat na parang matagal nang naiipon. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang ina sa study room. Naroroon din si Elira, ngunit tahimik lamang sa sulok. Naroroon si Belen upang patunayan ang nakita nito at naroroon din si Attorney Isandro Valmoria na ipinatawag ni Leandro hindi bilang abogado ng pamilya, kundi bilang saksi sa usaping hindi na dapat tabunan. Gusto kong marinig mula sa bibig mo, sabi ni Leandro kay Severina. Bakit mo ginawa iyon? Tahimik ang Donya. Mother, marinyang ulit. Why? Sa unang pagkakataon, hindi pagmamataas ang nasa mukha ni Severina, kundi pagkapahiya at pagsabik sa makakalusot na paliwanag. Ginawa ko iyon para protektahan ang pamilya. Mahinang sabi nito, sa anong paraan na puprotektahan ng pamilya sa pagkukulong sa asawa ko sa basement? Hindi mo naiintindihan ng mundo natin, Leandro. Maraming matang nakatingin sa atin. Maraming taong naghihintay na may mahanap na kahinaan. Hindi si Elira ang kahinaan natin, ang kayabangan mo. Natahimik ang buong silid. Si Elira ay tahimik lamang, ngunit sa loob niya ay may kung anong unti-unting bumabalik. Hindi galit, kundi paninindigan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, hindi agad umalis si Elira sa bahay, ngunit hindi na rin siya nanatiling tulad ng dati, laging tahimik, laging takot, laging nakikiayon upang walang masabing masama. Ilang araw matapos ang insidente, muling bumisita si Doña Felicidad. Sa pagkakataong iyon, hindi na bilang di inaasahang bisita, kundi bilang babaeng may dalang konkretong alok. Nasa veranda sila noon, humahangin ng marahan at namumulaklak ang mga sampagita sa gilid na inaalagaan ni Kapabling. Kasama ni Doña Felicidad si Norin Salvatierra, dala ang ilang dokumento, at si Dr. Hugo Barameda, na dati nang tumulong sa kanyang kalagayan noong araw na iniligtas siya ni Elira. Alam kong hindi mo ginawa ang pagtulong mo para magkapalit, sabi ni Doña Felicidad. Pero minsan, ang tamang gantimpala ay hindi suhol. Oportunidad ito. Naglapag si Norin ng isang folder sa mesa. May Community Livelihood Center po ang foundation namin sa San Roque. Paliwanag niya. Para sa mga byuda, solo mothers, at kababaihang nais muling makabangon.
Kailangan namin ng taong may malasakit, disiplina, at kakayahang magpatakbo ng hindi inuuna ang yabang. Napatingin si Elira sa mga papelang iyon. Ako po? Hindi kita inaalok dahil naaawa ako sa'yo, sabi ni Doña Felicidad. Inaalok kita dahil nakita ko na kung sino ka kapag walang nakakakita. Natahimik si Elira. Matagal na panahon na rin mula nang may tumingin sa kanya, hindi bilang biktima o aliping dapat iutos-utusan, kundi bilang taong may kakayahang mamuno. Ikaw ang gusto kong mamahala roon, dagdag pa ng Donya. Hindi mo kailangan sagutin agad, pero gusto kong malaman mo na may mundong naghihintay sa'yo sa labas ng bahay na ito. Nang gabing iyon, kinausap niya si Leandro sa kanilang silid. Natatakot ako, totoo niyang sabi. Sa trabaho? Tanong ni Leandro. Sa pagbabago. Sa baka hindi ko kayanin. Sa baka isipin nilang hindi ko naman dapat makuha iyon. Lumapit si Leandro at naupo sa tabi niya. Ang totoo? Matagal nang hindi bagay sa iyo ang papel na ibinibigay sa iyo ng pamilyang ito. Hindi ka ginawa para ikulong, hindi ka ginawa para pagtakpan ng insecurities nila. Napangiti ng bahagya si Elira. Ang lalim nun. Totoo naman. Paano kung pumalpak ako? Di ba bangon ka? Hindi ka naman bago sa ganon. Napatawa siya ng wakas. Isang mahina ngunit totoong tawa na matagal ding nawala sa kanya. Tinanggap niya ang alok ni Doña Felicidad makalipas ang 3 araw, at doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Unti-unti siyang lumabas ng bahay para sa mga orientation, site visits, at pakikipagpulong sa mga lokal na leader ng komunidad. Nakilala niya ang iba't ibang kababaihan sa center. Si Rosenda, isang biyudang dating mananahi. Si May, isang inang iniwan ng asawa. Si Teresing, na gustong matutong gumawa ng dried flower arrangements, at si Jonaline, na dating factory worker na nawalan ng hanap buhay. Hindi lamang yun trabaho, parang sa bawat babaeng nakakaharap niya, may bahagi rin ng sarili niyang muling nabubuhay. Kasabay niyon, lalong umigting ang galit ng mga tunay na takot mawalan ng impluensya. Si Briselda ay nagsimulang bumulmong sa mga amiga nito na sumasawsaw na raw si Elira sa charity world na barabang pagpapanggap lamang ang lahat. Si Mauro naman na noon ay baliwala sa nangyari sa engagement dinner ay nagsimulang kabahan dahil unti-unting nagbabago ang pabor ng ilang matatandang business partners sa loob ng pamilya. Lalo na nang malaman nilang si Elira ay malapit na kay Doña Felicidad Arzadon. Isang gabi, sa may sidebar ng Ancestral House, nadatnan ni Percival Daan, ang accountant na dating madalas makihalubilo kay Mauro, na ang binata ay aburido at tahimik na umiinom. Hindi maganda ang ihip ng hangin, sabi ni Percival habang lumalapit. Kapag mas lalo pang lumapit ang Donya kay asawa ng pinsan mo, baka mas lalo kang mawalan ng pwesto. Napatingin si Mauro sa kanya. May punto ka ba? May manipis ng ngiti si Percival. Meron. Kung gusto mong manatili ang impluensya mo, kailangan may maunang malaglag at pwedeng hindi ikaw yon. Hindi sumagot si Mauro, pero sa pagtingin pa lamang nito sa lalaki, ay malinaw ng may kung anong masamang binhi na namang naitanim. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, unti-unti ring gumaganda ang buhay sa paligid ni Elira. Si Dr. Ugo ang tumulong upang mabigyan ng mas maayos na therapy plan si Isabel. Si Pastor Emil Sarenas na kaibigan ni Doña Felicitas sa outreach work ang nagsimulang bumisita kay Maring Isabel minsan sa isang linggo upang palakasin ang loob nito. Si Noreen naman ay naging gabay ni Elira sa mga papeles, budget at tamang pagharap sa mga donor. Maging si Ma'am Lineth, ang tutor na minsan ay tumulong kay Jeko na pamangkin ni Rufino, ay naimbitahan ni Elira upang pamunuan ang literacy sessions para sa mga anak ng kababaihan sa center. Sa kauna-unahang pagkataon matapos siyang ikulong sa basement, hindi na umikot ang buhay niya sa kahihiyan. Umikot na ito sa pagbangon. Ngunit habang siya ay unti-unting umaangat, sa kabilang dulo naman ay unti-unti nang nabibitawan ng mga kontrabida ang lupang akala nila'y kanila habang buhay. At hindi pa nila alam na ang pagbagsak nila'y hindi magmumula sa tsismis o panghihigante, kundi sa sarili nilang mga kasinungalingan na isa-isa nang bubuka at lalantad sa liwanag. Lumipas ang mahigit 1 taon mula ng gabing ikinulong si Elira sa basement.
Marami nang nagbago at halos lahat ng pagbabagong iyon ay hindi inaasahan ng mga taong dating kumbinsidong habang buhay siyang mananatiling tahimik at nakayuko. Ang Livelihood Center sa San Roque na minsang inalok lamang sa kanya ni Doña Felicitas bilang isang oportunidad ay naging higit pa sa simpleng proyekto. Sa ilalim ng pamamahala ni Elira, dumami ang mga programang pangkabuhayan. Mula sa simpleng paggawa ng dried flower arrangements at basic sewing sessions, lumawak ito sa food processing, candle making, bookkeeping workshops at microloan support para sa maliliit na negosyo ng mga byuda at solo mothers. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikilala si Elira hindi bilang manugang na hindi gusto ng Vergara, kundi bilang babaeng may kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Ma'am Elira, sabi minsan ni Rosenda habang inaayos ang mga tinahi nilang eco bag sa center. Kung hindi dahil sa inyo, siguro hanggang ngayon, takot pa rin akong humarap sa tao. Ngumiti si Elira at tinulungan itong ayusin ang tela. Hindi ako ang nagpalakas sa iyo, Aling Rosenda. Nandoon na sa iyo ang lakas. Kailangan mo lang maalala. Iyon ang kakaibang epekto niya sa mga tao. Hindi niya inaangkin ng tagumpay, pero siya ang nagbubukas ng pinto para makapasok ang pag-asa. Maging si Maring Sabel ay unti-unti ring gumaling dahil sa tulong ni Dr. Hugo Barameda at sa mas maayos na therapy plan, nakakaupo na itong mag-isa ng mas matagal at nakakapagsalita na ng mas malinaw. Tuwing dinadalaw siya ni Elira sa inuupahan nilang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa center, madalas tumitigil lamang ang matanda sa pagtingin sa anak na parang hindi pa rin nakapaniwala sa laki ng ipinagbago ng buhay nito. Anak, minsang sabi ni Isabel habang hawak ang kamay ni Elira. Ang sakit-sakit noon nang makita kitang laging umiiyak sa loob mo. Pero ngayon, parang iba na ang lakad mo. Hindi na yung batang takot mawalan. Napangiti si Elira. Siguro po kasi ngayon alam ko nang hindi lahat ng nawala ay dapat panghabulin. Ngulit habang siya'y lumalakas, sa loob naman ng pamilya Vergara ay mas lalong lumalala ang mga bitak na matagal nang tinatapalan ng yabang. Sa ibabaw, buo pa rin ang imahe nila. Nariyan pa rin ang ancestral house, ang mga business gatherings, ang mga litrato ng pamilya sa society pages. Pero sa loob, parang anay nang kinakain ng mga lihim ang pundasyon ng kanilang pangalan. Ang Davao at Cebu branches na pilit inililigtas noon ni Leandro ay bahagyang nakaahon, ngunit habang mas lalong sinusuri nito ang records ng buong kumpanya, mas dumarami ang nakikitang butas. May mga invoices na hindi nagtutugma. May suppliers na sinasabing kulang ang natanggap nilang bayad kahit kumpleto sa papel. May project expenses na mistulang dumaan sa kung sino-sinong shell contractors bago nawala sa accounting trail. At sa gitna ng mga numerong iyon, paulit-ulit lumilitaw ang ilang pamilyar na lagda at approval codes. Isa na roon ang kay Mauro. Isa pa ang kay Percival Daan. Isang gabi, nasa opisina si Leandro nang dumating si Attorney Isandro Valmoria na may dalang makapal na brown envelope. Hindi ito agad nagsalita. Marahan nitong inilapag ang envelope sa mesa. Ano ito? Tanong ni Leandro. Mga kopya ng internal financial records na hindi naisama sa board packet noong nakaraang quarter. Napakunot noo si Leandro. Bakit ngayon mo lang dinala? Tinitiyak ko lang muna kung sapat ang laman para hindi masabing akusasyon lang. Binuksan ni Leandro ang envelope. Isa-isang lumitaw ang photocopies ng bank transfers, contractor vouchers, at side agreements na tila sinadyang itago sa normal audit channels. Mas lalong tumigas ang kanang mukha habang binabasa. Isandro, mababa niyang sabi. Kung tama ang iniisip ko, may naglalabas ng pondo sa pangalan ng project mobilization pero hindi pumapasok sa actual project execution. Tahimik na tumanggo ang abogado. At base sa trail, ang nag-a-approve ng ilang emergency releases ay si Mauro. Ang nag-aayos ng coding at ledger masking ay si Percival. Napasandal si Leandro sa upuan. Saglit siyang pumikit. Hindi ito simpleng kapabayaan. Panlilin lang ito. At mas mabigat dahil hindi lamang pera ang tinataya. Pati pangalan ng pamilya, pangalan niya, at ang mga empleyadong maaaring mawalan ng trabaho kapag tuluyang bumagsak ang negosyo. May nakakaalam na ba nito si Mama?
Tanong niya. Tingin ko may alam siya na may problema, sagot ni Ate Isandro. Pero hindi ko masabing alam niya ang buong lawak. Ang malinaw, matagal nang pinipili niyang huwag humukay ng malalim kung si Mauro ang masasagasaan. Nabuntong hininga si Leandro. Hindi na ito bago. Mula pagkabata, alam na niyang may ibang timpla ang pagtingin ng ina niya sa kanya at kay Mauro. Siya ang laging inaasahang aayos ng gulo. Si Mauro naman ang laging napagbibigyan kahit palpak, mayabang at sunod-sunod ang maling desisyon. Ngunit ngayon, hindi na ito simpleng favoritism. Krimen na ito. Habang lumalalim ang imbestigasyon, may isa pang katotohanang matagal nang naghihintay ng tamang sandali upang lumabas. Si Belen. Matagal na nitong pasa ng hiya at konsensya mula sa pananahimik niya noong insidente ng brooch. Kahit pa nagawa niyang sabihin ng totoo tungkol sa basement, hindi pa rin nawawala sa dibdib niya ang bigat na pinabayaan niyang mapahiya noon si Elira sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Isang hapon habang nasa center si Elira at tumutulong mag-check ng inventory para sa bagong order ng candles, dumating si Belen. Hindi ito karaniwang ginagawa ng matanda, kaya agad napansin ni Elira ang bigat sa mukha nito. "Manang Belen?" Gulat niyang sabi. "Bakit po kayo naparito? May nangyari po ba sa bahay?" Napaupo si Belen sa bangkong kahoy sa labas ng office room at nanginginig na naglabas ng panyo. "Ma'am, hindi ko na po kaya." Agad umupo si Elira sa tabi niya. "Ano pong nangyari?" Tumulo ang luha ng matanda. "Matagal ko na pong gustong sabihin ang lahat, hindi lang yung sa brooch, marami pa po." Tahimik na nakinig si Elira. Isa-isang inamin ni Belen ang mga bagay na matagal na nitong nasaksihan, ngunit hindi masabi dahil sa takot. Paano pinagtulungan ni Briselda at Mauro ang pag-frame kay Elira sa brooch? Paano ilang ulit na pinagtakpan ni Severina ang mga kalokohan ng pamangkin kapalit ng katahimikan ng buong bahay? Paano may ilang dokumentong dumating noon sa ancestral house na personal na kinuha ni Percival at Mauro sa library bago pa iyon makita ng auditors? Paano minsang narinig ni Belen ang usapan ni Briselda at Severina na mas mabuting si Leandro ang mapahina kaysa si Mauro, dahil si Leandro raw naman ang marunong bumangon? Habang nagsasalita ang matanda, mas lalong nanlalamig ang mga palad ni Elira. Hindi dahil nagugulat pa siya sa kakayahan nilang manakit, kundi dahil nakikita niyang kahit hanggang sa negosyo, handa silang isakripisyo si Leandro upang protektahan ang paborito nilang anak-anakan ng angkan. "Sigurado po kayo sa lahat ng ito?" Mahinang tanong ni Elira. "Opo," iyak na sagot ni Belen. "At kung kinakailangan, handa na po akong magsalita. Kahit mawalan ako ng tirahan, hindi ko na po kayang mabuhay na puro takot." Hinawakan ni Elira ang kamay nito. "Hindi po kayo mawawalan ng tirahan. Hindi ko po hahayaang mangyari yon." Sa unang pagkakataon, si Belen naman ang napayakap kay Elira, humahagulhol na parang doon lamang tuluyang nakahinga matapos ang mahabang panahon ng pagkakapiit sa konsensya. Kinagabihan, sa maliit na sala ng bahay ni Maring Sabel, nagtipon sina Elira, Leandro, Attorney Isandro, Norin at Belen. Hindi iyon ingranding pagpupulong tulad ng mga ginagawa sa ancestral house. Walang chandelier, walang mamahaling alak, walang kristal na baso. Ngunit mas mabigat ang katotohanan sa simpleng silid na iyon kaysa sa lahat ng mararangyang pag-uusap na nangyari sa tahanan ng mga Vergara. Tahimik na inilatag ni Attorney Isandro ang mga dokumento sa mesa. Kapag isinama ang testimonya ni Belen sa mga financial records, sabi nito, sapat na ito para sa internal confrontation, ngunit kailangan pa rin nating tiyaking maayos ang presentasyon. Kapag sumugod tayo ng padalos-dalos, magtatago lang sila ng ebidensya. "Mama will deny everything," mabigat na sabi ni Leandro. "Hindi lahat," sagot ni Elira. "Kapag sapat ang katotohanan, hindi na lahat matatakpan." Napatingin si Leandro sa kanya. May kakaibang tibay na ngayon sa boses ni Elira. Hindi na ito ang babae noong tahimik lang sa sulok ng dining hall habang pinaparinggan. Hindi na ito ang babaeng nakakulong sa basement at humihikbi sa dilim. Ito na ang babaeng marunong magsalita nang hindi kailangang sumigaw at marunong manindigan nang hindi kailangang dumumi ang kamay.
Ipinasya nilang magdaos ng closed-door meeting sa lumang bulwagan ng ancestral house pagkaraan ng 3 araw. Ipinaabot ni Doña Felicitas ang presensya niya hindi bilang tagapamagitan, kundi bilang independent senior partner at witness na may interes sa ilang philanthropic business partnerships ng Vergara. Inimbitahan din ng 2 legal auditors at ilang senior partners na matagal nang nagtitiwala sa integridad ni Leandro. Nang dumating ang araw ng pagpupulong, mabigat ang hangin sa buong bahay. Tahimik ang mga hallway, maging si Kapabling ay hindi tulad ng dati na may mahinang awit habang nagdidilig. Si Rufino ay nakatayo lamang sa labas, halatang balisang-balisa. Si Briselda ay pabalik-balik sa sala, hindi mapakali, habang si Mauro ay pilit na nagpapakampante ngunit halatang tuyo ang lalamunan sa dalas ng lagok sa tubig. Pagpasok ni Elira sa lumang bulwagan, sandaling natigilan ang lahat, hindi dahil hindi na siya nakikita sa bahay, kundi dahil iba na ang dating niya ngayon. Maayos nguit simple ang suot niyang damit. Wala siyang alahas na nagpapakitang may koneksyon siya sa mayayaman. Hindi niya iyon kailangan. Ang dala niya ay postura at katahimikang may lakas. Nasa dulo ng mesa si Doña Felicitas, tahimik ngunit mapagmatsyag. Katabi nito si Norin at ang 2 auditors. Nasa kabilang dulo naman si Attorney Isandro kasama ang mga folder ng ebidensya. Si Severina ay nakaupo ng tuwid, ngunit mapapansing naninigas ang mga daliri habang hawak ang kanyang panyo. Simulan na natin, sabi ni Leandro. Isa-isang inilatag ang mga dokumento, transfers, signatures, ledgers, approval patterns, project discrepancies. Habang tumatagal, lalong namumutla si Mauro. Si Percival na ipinatawag din ay pilit na nagmamatigas noong una. Accounting adjustments lang yan, sabi nito. Common practice sa malalaking kumpanya. Common practice, malamig na tamang ng isang auditor, to move funds through 3 layers of non-performing contractors with no delivery proof? Hindi agad nakasagot si Percival. Nang dumako na sa testimonya, tumayo si Belen. Halos hindi ito makatingin sa simula, naninigig ang boses. Ngunit nang makita si Elira na mahinahong tumatanggo mula sa kabilang dulo ng silid, tila nakahugot ito ng lakas. Inaamin ko pong nakita ko si Ma'am Briselda na ipinasok ang brooch sa kwarto ni na Ma'am Elira noon. At narinig ko rin pong minsang sinabi ni Ma'am Briselda kay Sir Mauro na huwag mag-alala dahil kahit si Sir Leandro ang mapagbintangan sa negosyo, siya naman ang laging inaasahang aayos ng lahat. Parang binaril ng katahimikan ng buong bulwagan. Sinungaling ra! Biglang sigaw ni Briselda habang tumatayo. Matanda ka na, Belen, baka mali ang naalala mo. Ngunit bago pa lumala ang palitan, isang bagay ang hindi inaasahan ng lahat ang sumunod. Si Mauro mismo ang bumigay. Sa dami ng ebidensyang nakalatag, sa bagsik ng mga tingin sa kanya ng senior partners at marahil sa takot na mauna siyang itulak ni Percival sa bangin, bumagsak ang anyo niyang dating puno ng kumpiyansa. Ayoko naman talagang umabot dito, Sigaw niya. Lahat kayo kay Leandro lang nakatingin. Ako ang laging natatabunan. Manlaki ang mga mata ni Severina. Mauro! Totoo naman. Galit na galit niyang sabi, halos nanginginig. Kahit anong gawin ko, si Leandro pa rin ang magaling. Si Leandro ang paborito ng board. Si Leandro ang may respeto ng mga tao. Kaya nung may pagkakataong makabawi ako, kinuha ko. Kinuha mo ang pera ng kumpanya? Mariing tanong ni Leandro. Hindi agad nakasagot si Mauro. Sapat na ang katahimikan niya bilang pag-amin. Parang natanggalan ng hininga si Severina. Tumingin siya kay Mauro, pagkatapos kay Leandro, pagkatapos kay Elira. At doon, sa gitna ng lahat ng taong dati kaya niyang pasunurin, tuluyan siyang nabasag. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama para sa pamilya. Mahina niyang sabi, ngulit ngayon wala nang tibay ang boses niya, tunog na itong desperadong palusot. Hindi mo pinotektahan ng pamilya, sabi ni Leandro, mabigat at malinaw ang bawat salita. Pinrotektahan mo ang mga maling tao, at sa paggawa mo niyon, halos sinira mo ang lahat. Tumulo ang luha ni Severina,
Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay hindi nang galing sa anak niyang galit, kundi kay Elira. Tahimik itong tumayo. Lahat ay napatingin sa kanya. Makalipas ang mahabang kasaysayan ng pangiinsulto, pagkakait, pagkakakulong at pagpapahiya, ito ang sandaling inaasahan ng marami na gaganti siya. Nadudurugin niya si Severina sa harap ng lahat, kagaya ng paggiba sa kanya noon, na ipapalasap niya ang lahat ng pait na pinainom sa kanya. Ngunit iba ang pinili ni Elira. Ang totoong may sala, sabi niya ng mahinahon, ay dapat managot sa batas at sa kumpanya. Wala pong saysay kung gagawin din nating personal na paghihingti ang lahat. Napakurap si Severina, tila hindi makapaniwala sa narinig. Huwag ninyong takpan si Mauro. Huwag ninyong iligtas si Percival. Hayaan ninyong harapin nila ang ginawa nila. Patuloy ni Elira. Pero tungkol sa inyo, Mama Severina, hindi ko na po kailangang gantihan kayo. Lalong umagos ang luha ng Donya. Ang pinakamabigat na kaparusahan, dagdag ni Elira, ay ang mabuhay na alam ninyong ang babaang itinago ninyo sa basement ang siyang hindi gumanti ng kaya na niyang gawin. Walang makapagsalita. Maging si Doña Felicidad ay bahagyang napayuko, tila kinikilala ang bigat at dangal ng desisyon niyon. Ang sumunod na mga buwan ay puno ng pagbabago. Si Mauro at si Percival ay tuluyang inalis sa kumpanya at iniharap sa mga legal na proseso kaugnay sa financial misappropriation. Si Briselda, matapos masangkot ang pangalan sa ilang kasinungalingan at manipulasyon, ay unti-unting iniwasan ng mga dati niyang sosyal na kaibigan. Si Tanya naman ay tahimik na umatras sa koneksyon nila ni Mauro, piniling iligtas ang sarili kesa madamay sa lumalaking iskandalo. Si Severina, na dati halos gabi-gabi ay nasa mga pagtitipon, charity galas at social luncheons, ay kusang lumayo sa mga iyon. Hindi na niya kayang humarap sa parehong taas nohong mundo na dati niyang pinagmamalaki. Nanatili siya sa ancestral house, ngunit wala na ang dating yabang sa bawat lakad. Minsan, makikita na lamang siyang tahimik sa beranda, pinagmamasdan ng hardin na matagal niyang hindi tunay na napansin. At sina Elira at Leandro? Hindi nila piniling manatili sa bahay na iyon habang buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, nagtayo sila ng sarili nilang tahanan. Hindi sing laki ng ancestral house, hindi sing gara, ngunit puno ng init na hindi kayang bilhin ng salapi. Isinama nila roon si Maring Sabel kapag maayos yung pakiramdam nito. Madalas din roon si Belen na tinulungan nilang makapagsimula ng maliit na tindahan para hindi na kailangang umasa sa awa ng iba. Si Rufino naman ay madalas dumalaw, dala ang pamangkin niyang si Jeko na ngayon ay nag-aaral na ng maayos dahil sa scholarship program na sinusuportahan ng center. Si Kapabling naman ay nagbigay ng mga punla para sa kanilang munting hardin, at si Ma'am Lynette ay tumulong sa pagbuo ng maliit na reading corner para sa mga batang anak ng mga kababaihan sa Livelihood Network. Lumago rin ang center ni Elira hanggang maging isang foundation na may mas malawak na sakop. Hindi na lamang sa San Roque. Umabot ito sa ibang bayan, sa iba pang komunidad ng kababaihan na kailangang muling tumayo matapos durugin ng buhay. Makalipas ang ilang taon, may isang awarding event na ginanap sa munisipyo para kilalanin ang mga individual na may natatanging ambag sa komunidad. Isa si Elira sa pinarangalan. Habang pumapalakpak ang tao, napatingin siya sa unang hanay. Naroon si Leandro, nakangiti may pagmamalaki. Naroon si Maring Sabel, mas maayos na ang upo at may luha sa mata. Naroon sina Belen, Rufino, Kapabling, Noreen, Dr. Hugo, Pastor Emil, Ma'am Lynette, Rosenda, May, Teresing at Jonaline, mga taong naging bahagi ng pagbangon niya at ng pagbangon ng marami pang iba. At sa pinakadulo, tahimik na nakaupo si Severina. Hindi na ito ang Donya na dating nangingibabaw sa lahat. Isa na lamang itong matandang babaeng dinala ng sariling pagkakamali sa masakit na pagkamulat. Wala na ang malamig na tingin, wala na ang taas lang baba. Nang magtama ang mata nila kay Elira, bahagyang itong yumuko. Hindi iyon pagmamataas, kundi pagkilala. At marahil, paghihingi ng tawad na hindi na kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, naalala ni Elira ang gabing nakakulong siya sa basement. Ang dilim, ang alikabok, ang pakihamdam na para siyang isang bagay na dapat itago.
Kung may nagsabi sa kanya noon na darating ang araw na siya ang pararangalan sa harap ng buong komunidad, habang ang dating nang hamak sa kanya ay tahimik na lamang na manonood, baka hindi siya maniwala. Pero dumating ang araw na iyon. Hindi dahil gumanti siya, kundi dahil pinili niyang manatiling marangal kahit sa gitna ng paglalapastangan. Ang dating babaeng ikinulong sa basement upang huwag makita ng mga bisita ay siya na yung inilalakad sa entabla ng may paggalang ng buong bayan. At si Doña Severina, na minsang naniwala na ang dangal ng apelyido ay nasa yaman, estado at pagtingin ng lipunan, ay naiwan sa isang katotohanan na habang buhay niyang dadalhin. Na ang taong pinakamadali niyang hinamak ay ang siyang tunay na naging dangal ng kanilang pangalan.